May bentahe raw ang incumbent na tumatakbo bilang re-eleksyonista. Pero ganun nga kaya? Ang sakaling muling manalo ang isang re-eleksyonista, ano ang garantiya na ipagpapatuloy niya ang mga napasimulan ng programa kung nag-iba naman ang sirkumstansya sa politika? Dalawang re-eleksyonista sa pagka-congressman at isang party list representative ang mga panauhin natin sa araw na ito para pag-usaping kampanya para sa pwesto sa Kongreso. Magandang araw, ako si Robert Tan at kayo'y nanonood ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Manatiling nakatutok para sa komprehensyon lakayan sa pangunguna ni Cathy San Gabriel sa pagbabalik ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Ang bawat miyembro ng Kongreso ay maaaring magsilbi lamang ng 3 sunod-sunod na termino ng 3 taon. Ngunit, hindi pinagbabawal ng batas ang isang kongresista na nakapagsilbi na ng 3 sunod-sunod na termino na tumakbo sa ibang posisyong pampubliko. Hindi rin ipinagbabawal ng batas na tumakbong muli ang isang politiko na nakapagsilbi na ng 3 sunod-sunod na termino kung siya'y namahinga ng isang termino mula sa parehong posisyon. Ito ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Hatid sa inyo ng media ng bayan na pinagsanay puwersa ng People's Television, IBC, PBS Radyo ng Bayan 738 kHz, Philippine Information Agency, Philippine News Agency, and in partnership with Manila Bulletin, Informatics Diliman, Youth Vote Philippines, and Air 21. Mapapakinggan nyo rin kami sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. Para sa mga gustong sumali sa aming talakayan, magpadala lamang ng mensahe o katanungan sa aming Facebook page sa www.facebook.com/hatolnangbayan2013 o kaya ay mag-tweet sa @hatol2013. Puntaan na natin si Cathy San Gabriel para umpisahan ng panayam sa ating mga bisita. Cathy? Salamat, Robert. Mga kumakandidato para sa Kongreso ang bisita natin ngayon. Simulan natin sa incumbent congressman ng 5th District ng Maynila, si Congressman Amado Bagaching. Tumatakbo siya muli sa pagkakongresista sa ilalim ng Kabalikat ng Bayan, Unlaran o Kabaka Party. Sunod naman ang incumbent congressman ng 2nd District ng Pangasinan, si Congressman Leopoldo Batawil. Siya ay re-electionist at tumatakbo sa ilalim ng Nationalist People's Coalition. Mayroon din tayong bisita na kinakatawan ang One Abilidad Party List. Siya po ay si Attorney Manny Luna. Magandang araw po sa inyong tatlo and welcome sa paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Magandang araw. Dalawa nga po sa inyo ang re-electionist. Unahin natin si Congressman Bagaching. Bakit po kayo tumatakbong muli sa pagiging congressman? Well, ito ang akin final term. Ito ang pangatlong term ko. So may mga bagay pa akong dapat tapusin. Tulad ng akin advokasya sa pabahay. At bilang naging chairman ng Committee on Games and Amusement, to may take off na ngayon yung programa ng Entertainment City. So, kinakailangan naman na medyo i-regulate natin ng tama dahil binubuksan mo ang pintuan mo sa mga turista at alam mo na, para Las Vegas. So, kailangan maproteksyonan din natin ng ating pong mga kababayan, mga baka malulu sa sugal at kaakibat dyan, yung mga minor para masiguro lang magiging pleasant itong Entertainment City. Of course, yung akin personal advocacy, yung housing. Si Congressman Batawil, you are running for your 2nd term na po. Bakit po kayo muling tumatakbo? Ganon din kasi unfinished job na kinakailangang tapusin. Yung mission is not yet accomplished, so to speak. No? Ako'y member ng Committee on Public Safety and Security at Defense. No? At ang aking mga kasamahan sa uniform service ay kinakailangan nila yung katulong upang maipasulong yung mga
i-institutionalize institusyon, ano? At doon naman sa aking distrito ay yung sa aking pakiramdam ay mayroong malaking clamor for me to serve them further. At marami pa akong pwedeng magagawa. And si Attorney Lu naman po ay kumakatawan sa One Abilidad. Ano po ang kinakatawan ng inyong party list group? That's correct, Cathy. Yung aming grupo, One Abilidad Party List, is a new party list. Ang sektor na aming kinakatawan is the urban poor sector. And we are based in NCR. And medyo marami na pong grupo ang tumatakbo ngayong eleksyon na kumakatawan sa urban poor groups. Ano po ang pagkakaiba ninyo dun sa iba pang tumatakbo? Ang aming main advocacy kasi is on enhancing yung kakayahan, abilidad, angking talino, intelligence, competence ng ating mga mamamayan who happen to be materially deprived. So, we focus on them para matulungan namin yung kanilang, especially mga anak nila, so they can be sent to schools and then they will take the proper courses para umunlad po ang kanilang buhay. So, we are actually complementing what the government is already doing. All right. And for Congressmen Bagaching and Batawil, can you tell us more about your districts in terms of population and land area? And ano po ba yung mga matatagpuan sa mga lugar ninyo? Sa 5th District po ng Maynila, Congressman. Akin po yung pinakamagandang distrito sa Kalakang, Maynila. Una-una na doon Luneta. Rizal Park na pala ngayon yun. Andun sa akin ang Central. Andun sa akin ang Tourist Belt. Ang area covered by, ako I have the biggest land area in Manila. Singalong, Malate, Paco, San Andres Bukid, part of Santa Ana, Ermita, and Baseco. So, along the bay, yung mga Manila Bay yan. So, ang akin, we're the second biggest population sa voting population. 185,000 po ang aking botante. Kami na po ata ang bagong university district. Hindi na po ang sa Sampaloc. Ang dami pong eskwelahan sa akin distrito. Lasal, Benil, PWU, Letran, Mapua, PLM, Santa Isabel, Santa Scholastica, PCU, ang dami. So kami na ang talagang bagong university district. And tourist belt and a lot of commercial hotels na nandun din po. 5-star. 2nd District of Pangasinan. Pakikwentuhan mo po kami kung ano ang meron sa 2nd distrito ng Pangasinan. Opo, ang segunda distrito ng Pangasinan ay sa aking palagay pinakamagandang distrito sa buong probinsya. Dahil dito nakikita yung capital town of Lingayen. 8 bayan po ang nasasakupan ng segunda distrito at saka 231 barangays lahat-lahat. Nung nakaraang eleksyon ay 262,000 ang mga botante at almost 300,000 ang mga botante ngayon. At noong umupo si Governor Amado T. Espino Jr. ay talagang kinakitahan ang probinsya ng kakaibang pagbabago at progreso. In fact, yung aming pong provincial capital ngayon, yung government center sa Lingayen, no? Ay nataguri ang isa sa mga pinakamagandang provincial government centers in the whole country. Bakit po? No, because yung restoration ng historical buildings like the Capitol and then yung mga old buildings, government buildings like Malong, Kalanchaw, and then the Orduha building. Yun po yung Malacanang Palace of Pangasinan. That is the official seat of official residence of the governor. Tapos doon pa yung landing site ng MacArthur, no? During the war. At mayroon po doong isang centerpiece na talagang dinadayo ng mga turista, yung Veterans Park na tinatawag. At itong May 1 and May 2, fiesta ng dagat doon, Pistay Dayat 2013. Again, there will be exodus of people coming from here and abroad, no? Alright. Yung mga landlocked provinces, like for example, Tarlac, Bulacan, Pampanga, even Nueva Ecija, as far as Nueva Vizcaya, and then sa mga mountain province.
Dagsaan sila sa Pangasinan, sa Lingayen Golf, at nagsasama-sama kami doon during Pistay Dayan. Okay. Nakwentuhan niyo po kami kung ano yung mga magagandang matatagpuan dun sa inyong mga distritong tinatakbuhan. Pero alamin naman po natin kung ano yung mga pangunahing problema sa inyong distrito at paano po nyo ito susolusyonan. Congressman Bagaching. Well, kami naman ay part ng Maynila. Ang talagang number one problema sa amin ay trabaho, pagkatapos kalusugan, tapos edukasyon, tapos sa mga kabataan ay sports, at siguro mga hanap buhay. Kasi medyo napag-iwanan kami sa Maynila. Meron na silang entertainment city sa Parañaque, meron na silang MOA sa Pasay, meron silang Eastwood City sa Quezon City, meron na silang Rockwell sa Makati. Kami, the last development na nalalaman ko was nung magsara yung Carrera tayo doon sa Santa Cruz, which was many years ago, almost a decade ago. So, itong mga investors na ito ang nagbibigay ng trabaho. So, I think kinakailangan namin step up ang talagang urban renewal ng Manila para makabigay kami ng excitement and makabigay kami ng hanap buhay. Ang trabaho po kasi, kaakibat dyan ang peace and order. Pag walang trabaho, ayan, medyo kung ano na ginagawa. Kaya very important po sa amin na pasiglahin muli ang siyudad ng Maynila para magkaroon ng hanap buhay at trabaho ang mga tao. Congressman Batawil? Well, yes. Marami pa rin problema na aming hinaharap doon kahit na kami ay tinaguri ang Hall of Famer ang Pangasinan. Ano? At number one sa almost lahat ng categories ng mga paligsahan ang Pangasinan. Region-wide, number one ang Pangasinan. Number 4 sa buong nasyon, ano? And this happened in a short period of time, 2010, nung ma-elect si Governor Amado T. Espino Jr. Ako naman ay sumama na sa Team Espino noong 2010, ano? 2007, nung mag-umpisang governor si Amado Espino Jr. Ako naman, 2010, ano? At doon ay, in spite of the continuing development and progress namin doon, we still have to work on many things, like for example, nabanggit na rin, livelihood, no? At saka yung, well, in fairness to the PNP and the AFP, na-turn over na yung insurgency responsibility sa local government, no? From the AFP to the local government. And it's generally peaceful. Pero mayroon pa rin kaming tinutugunan na mga problems on peace and order, like for example, itong mga guns for hire, no? Alright. Pero nakatutunan. And there were some instances na may shooting incident during campaign period. Mamaya, pag-uusapan po natin yun at kung paano nyo particular, yung mga particular solutions na gagawin nyo po para sa problema, lalo na po kayo po ay former police officer. Attorney Luna, kamakailan po ay naglabas ng isang desisyon ang Korte Suprema patungkol po sa party list groups. Very quickly and in very simple terms po, para maintindihan po namin lahat, ano po ba itong naging desisyon na ito ng Korte Suprema patungkol sa party list at ano po yung pananaw ninyo bilang grupo dito? It just so happened na privy ako doon sa kaso na yon kasi meron akong isang kliyente na nag-file ng petition sa Supreme Court. It's a decision na nilagay sa tamang perspective ang ating party list system. Wala namang binago ang Korte Suprema. In fact, they just upheld what the Constitution is already saying saka ang party list law. So they just came up with a decision na tinatanggal yung confusion brought about by confusing decisions even of the court and of the COMELEC. So inayos po yan, and it's now very clear na yung party list system ay hindi lang para sa mga marginalized and underrepresented sectors. Although ang grupo po namin ay One Abilidad Party List ay sumasaklaw sa grupo ng urban poor. Okay. Maraming salamat po. Mamaya magpapatuloy pa ang ating diskusyon. Magbabalik po ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Sa bawat kampanya, lamang ang mga kandidato na kasalukuyang nasa posisyon at tumatakbo para sa susunod na termino. Ito ay sa
natatandaan sila ng mamamayan at mas kilala ang kanilang pangalan. Malakas ang panawagan ng mga baguhang kandidato sa mga botante na suriing mabuti ang mga naging track record ng mga reeleksyonista upang malaman kung naging tapat nga ba sila sa pagsisilbi sa bayan at kung karapat-dapat ba silang ihalal muli. Nagbabalik ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan, hatid sa inyo ng Media ng Bayan. Kami ay napapakinggan nyo rin sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. Narito naman ang katanungan mula sa ating mga taga-subaybay. Ang una ay mula kay Heather ng Manila para kay Congressman Bagatsing. Totoo po ba na originally you supported Mayor Lim but you endorsed Estrada instead? Bakit po? Mula naman kay Dara ng Pangasinan para kay Congressman Batawil. May shooting incidents kamakailan sa Pangasinan. Gaano ba kahigpit ang labanan sa Pangasinan? Paano kayo nag-iingat at may banta ba sa inyo? Mula naman kay Christopher ng Caloocan para sa One Abilidad. Kung sakaling manalo po kayo, paano po kayo mangangalap ng pondo para mapunan ang mga proyekto nyo? I-like ang aming Facebook page sa www.facebook.com/hatolnangbayan2013 o kaya ay mag-tweet sa @hatol2013. Para naman sa sagot ng ating mga bisita, balikan natin si San Gabriel. Cathy? Salamat, Robert. At kasama pa rin po natin sina Congressman Bagatsing ng Maynila, Congressman Batawil ng Pangasinan at Attorney Luna ng One Abilidad Party List. Bilang sagot po dun sa katanungan mula sa ating Facebook and Twitter accounts, Congressman Bagatsing. Well, to start with, noong 2007 po, nung ako'y kumandidatong congressman, ang mayor ko po noon ay si Danny Lacuna. Noong 2010, nung ako'y tumakbong re-eleksyon, ang kasama ko po ay si Mayor Atienza. Hindi ko po nakasama si Mayor Lim. Pero pagkatapos ng eleksyon, para paglingkuran namin ang aming mga distrito, ay kami nagtutulungan. Ngayon po, bakit ako nakipangulong ERAP? Sapagkat 12 years na po Mayor si Alfredo Lim. Ako po naman ay matagal na sa Maynila. Sabi ko kanina na pag-iiwanan na po kami sa Maynila, ano pa ba magagawa niya years na hindi niya nagawa in 12 years. So, mantalang kay Presidente ERAP, ako po yung nakakakita ng sigla. Naniniwala ako na hindi papayag si Presidente ERAP na tutuldukan ang kanyang political life, public service life, na hindi gaganda ang syudad ng Maynila. So, mas meron ako nakikitang hope o pag-asa ang Manileño sa ilalim ng liderato ni Presidente ERAP. Congressman Batawil, yung sagot niyo po dun sa tanong ng ating manonood. Opo, naniniwala po ako na isolated case yung nangyari doon sa Pangasinan, yung shooting incident nung kamakailan lang. Pero kung sana itong mga nagtutunggali ang mga mayors and vice mayors ay i-tone down nila yung pag-atake sa bawat isa, ay maaaring maiwasan yun kasi sometimes below the belt na rin yung ng mga kandidatong ito. Yung sa grupo namin talagang we really na ninindigan kami sa plataforma lang. Kaya hindi kami na-crossfire doon sa away ng dalawang grupo, doon sa mga term. I'm referring to mga term situation where the shooting incident happened, no? At dahil diyan, ako'y agarang nakipagsanggunian sa PNP, no? Sinabihan ko si Chief PNP, General Purisima, na kung pupwede ay lahat ng mga political rallies, no? Hindi lang sa Pangasinan, kundi sa buong bansa, na magtalaga ng at least 2 uniformed policemen na snappy, alert, no? Vigilant sila. Yun lang, yung visibility na yun, preventive na yun, maiwasan na yung tension. At nag-respond din naman kagad ang PNP. Kaya saludo naman ako dito sa liderato ng PNP. Dahil sa that very night, no, inimbestigan nila, and then the following night, lahat ng mga politikalis doon ay mayroon lang nakatalaga na 2 policemen. Kaya naniniwala ako na with the vigilant PNP and with a toned down political exchanges and with people cooperating with one another, maiwasan yung untoward incident. Para sa One Abilidad Party List, yung tanong po, paano kayo mangangalap ng pondo sa mga proyekto kung sakaling mahalal? I guess the better question would be, what is your take on the Magna Carta for the Poor, which the President recently vetoed?
for the reason that there's no funding for that law. Paano nyo po sa tingin na makakakuha ng pondo para doon, para maipatupad itong programang ito sa mahihirap? While medyo nalungkot kami doon sa BITO because we have supported that bill, however, we take note of the objection of the President. Tama din naman yung progressive realization. The bill will call for a large expenditure of public funds. So alam po natin ang kalagayan ng financial position ng ating national government. So we understand the reasoning behind the veto. Ang dapat gawin dito ngayon is to refile it in the Congress. And then if kung manalo po kami, isa po kami sa mga mag-sponsor niyan. And then we will help DBM and the national government look for ways and means without raising taxes po, no? Para mapondohan yung mga basic aspects ng Magna Carta of the Poor. Kwan po namin yan. That's really one of the things that we want to fight for. Kasi para sa mga urban and even rural poor yan. Ang isang malaking katanungan po namin na lagi naming tinatanong dito sa paghahanda para sa Hatol ng Bayan, paano po kayo nangangalap ng pondo para sa inyong kampanya? Congressman Bagatsing. Tama ka doon, Cathy. Kulang na kulang yung pork barrel namin. Lalo na ngayon sa aking distrito at sa pamilya Kabaka, meron po kaming plano, magtayo kami ng sarili naming klinika na may mga doktor doon na iba-ibang araw, espesyalista, kung saan ang mga mahihirap ay pupunta lang sa amin clinic at libre po, wala silang babayaran. Congressman, if I may, I'm asking about funding for the campaign. Kaya ito, napakalaking gastos dito. So, hindi ko kakayanin ng isang congressman, pati yung diagnostic center na gusto namin itayo. So, paano? Ito na, sabi ko sa mga kababayan ko, ang mga senador ay sana ligawan natin. Paniwalain natin sa ating project at yung kanilang pork barrel, baka makakurot man lang kami. Kurot lang. Doon sa kanilang pork barrel, sponsor nila isang CT scan, sponsor nila isang ultrasound, sponsor nila isang ECG, 2D echo, and ito, sa tulong ng mga senador and part of the corporate social responsibility ng mga malalaking korporasyon. Congressman Batawil po, paano po kayo nangangalap ng pondo para sa inyong kampanya ngayong halalan? Well, kung ano yung mga contributions ng aking mga supporters and friends, yun po ay pinagkakasya po namin. At sa palagay ko po ay maraming mga initiatives na pwedeng isagawa upang ang taong bayan ay nakikita kami, nararamdaman at nararanasan kami, lalo na itong campaign period na ito. Yun ang aking ginagawa. I'm making up for the meager campaign resources by way of going directly to the people. Sa mga barabarangay, talagang sinusuot ko yun eh. At nakikita ng mga kababayan namin doon, bakit wala kang mga bodyguard dito? Sabi ng ganon. Sabi ko, I trust the people. Kaya ako pupunta dito. My only intention is to serve, offer my services, and I believe that the people themselves will protect me. Kaya umiikot ako mismo sa mga barabarangay without any bodyguard. At yun ay well appreciated ng ating taong bayan. And it's making up for the lack of resources for campaign funds. Attorney Luna, kadalasan pong problema ng mga party list groups, lalo na po yung mga nagre-representa sa urban poor, yung funding para sa kampanya. Paano po kayo nangangalap ng inyong pondo? Yung mga miyembro po namin and supporters are contributing. At saka yung mga tao na who believe in our cause and advocacies, sila po ang nagpro-provide ng mga pondo sa amin. Plus of course, kami mismo, we contribute. Alam namin na this is a national campaign, medyo malaki ang pondo na kinakailangan. So we realized this right from the start and there's no turning back. Nandyan na po tayo, we have to finish the race. And we are lucky na meron po na mga friends na tumutulong po sa amin in terms of funds para sa kampanya.
Let's talk about the issue on political dynasty. Meron po ba kayong mga kamag-anak na kasalukuyang nakapwesto o tumatakbo ngayong halalan? And especially for the re-electionists, no? You were part of the 15th Congress and hindi po talaga mapasa-pasa itong anti-political dynasty bill. Sa tingin niyo po ba there is hope for it in the 16th Congress? Congressman Bagatsin. Well, alam mo kasi, madaling sabihin yung political dynasty, but if you look at the state policies, we are a Republican form of government. All power and authority emanate from the people. Ang tao ang makapangyarihan, ang tao namimili. So, hindi ko makita kung paano ang dynasty doon pag binoboto ka ng tao eh. Pag ikaw ina-appoint, meron dynasty. Pero habang ang tao ang pumipili sa iyo sa isang peaceful, honest election, then the will of the people ang nasusunod. Bagamat nung unang term kong congressman, heated ang debate namin dyan sa Congress, talagang masalimuot kasi. It's not as easy as you think it is. Although may mga nagsasabing, pwede natin limit sa first and second degree of consanguinity or by affinity, then so be it. Kasi maaaring magkapatid tayo, pero kagaya ko, ako'y nasa ibang parte ng Maynila. May kapatid ako sa ibang parte ng Maynila. Abay, ibang botante ron, ibang botante rito. O ibang probinsya. So, si Congressman Batawi sa Pangasinan, halimbawa ako yung pinsan niya o ako naman yung nasa Tarlac. Ay, ba't kami, iba constituency niya, iba constituency ko. Doon ako lumakas sa Tarlac, doon siya sa Pangasinan. So, masalimuot po ang problema. Ngunit, higit sa lahat, tao ang makapangyarihan at habang tao po ang makapangyarihan, sila ang masusunod. Yan ang proseso ng demokrasya. Congressman Batawil. I second the motion. Thank you. Ganon na ganon din ang aking paninindigan tungkol sa dynastiya. Ako ay mayroon akong kapatid na nauna ng konsihal ng Lingayen. At ako naman ay sumunod bilang kongresista. Sa aking palagay ay taong bayan talaga ang dapat na humusga. We live in a democratic society, so be it. Let people decide. Medyo iba po yung tanong ko kay Attorney Luna. Meron po bang mga dating politiko na tumatakbo o nominee sa inyong party list group? Nominee na merong mga relatives who are in dating politiko po. Kasi kadalasan din po ang mga party list groups ay nagagamit ng mga dating politiko na hindi na pwedeng tumakbo dahil naka 3 terms na. Meron po ba sa inyo? Sa amin wala, ni isa. Sa ibang grupo siguro meron, but sa amin, sa One Abilidad, we really saw to it na we will not suffer from that kind of criticism. So, we really selected the nominees based on qualifications, yung kanilang track record po sa aming grupo since we started in 2009. So, yun po ang aming standards. Even before the Supreme Court decision came out, meron na kaming mga rules na sinusunod for internal governance po. Mamaya pag-uusapan po natin ang mga plataporma ng ating mga panauhin ngayong araw sa pagbabalik po yan ng paghahanda para sa hatol ng bayan. Ang mga programa at panukalang polisiya para sa ekonomiya, kapayapaan, kaayusan at pamamahala ng bayan ang mga dapat tignan ng bawat botante sa mga plataporma ng mga bawat kandidato sa Kongreso. Kabilang na dito ang mga panukala at programa upang mapaunlad ang buhay at kabuhayan ng bawat mamamayan. Kasama na ang edukasyon, trabaho, kalungsugan, pabahay at iba pang serbisyong panlipunan. Nagbabalik ang paghahanda para sa hatol ng bayan, hatid sa inyo ng Media ng Bayan. Kami ay napapakinggan nyo rin sa PBS Radyo ng Bayan, 738 kHz. At kasama pa rin po natin sina Congressman Bagatsin ng Maynila, Congressman Batawil ng Pangasinan at Attorney Luna ng One Abilidad Party List. Gusto po naming malaman ano-ano po yung mga plano nyong ihaing batas kung sakasakali pong manalo kayo bilang isang congressman muli. Congressman Bagatsin. Gaya na nasabi ko kanina, ang advokasya ko po ay tungkol sa housing, sa pabahay. Dahil yung pabahay ay simbolo ng katatagan ng pamilya.
ang dami pong mga na-proclaim na lupa for socialized housing ng iba't ibang presidente. Pero hanggang ngayon po, kulang pa rin ang wala pang mga kontrata yung mga taong yan. So, kung masiguro na yung mga pinoclaim na lupa na yan ay may kontrata ang mga mamamayan nang malaman nila gaano kalaki ang sukat nila, magkano ang presyo, at least ano man ang mangyari sa kanila, meron silang maiiwan sa kanilang mga mahal sa buhay. Pangalawa, yung sa, kung ako chairman ng Games and Amusement, yung sa turismo, nakalink po kami sa turismo, agaya po nitong pinipilit ng yung FATF sa AMLA, no? Pinipilit nilang, kasi sumisibol pa lang ang entertainment city, parang gustong pigilin ng mga malalaking bayan na wag to make off ang entertainment city natin sapagkat mas maganda po, it's really more fun in the Philippines. So yung AMLA example, pinahihirapan. So yung mga kapitalista dito, hindi pa nakakabawi, pinahihirapan mo na. So itong mga advokasya na gusto kong bigyan ng diin sa susunod na kongreso, turismo, nakabibigay ng hanap buhay, pabahay, nakabibigay ng katatagan sa pamilya. Po yan ang aking pong bibigyan ng talagang atensyon sa susunod na kongreso. Congressman Batawid. Ang Philippine National Police ay mayroong inihahanda na pagbabago in line with its integrated transformation program. At kailangan nila ang tulong ko yung sa reorganization plan nila. Yun ay gusto kong sponsoran. Pagka nabuo na yung plano na yon, pagdating ng 16th Congress ay agaran kong konsultahin sila upang maipasulong yon. Aside from that, ay yung along the lines of justice system, doon kasi sa Pangasinan ay nangangailangan kami ng karagdagang mga korte, no? At actually, na-file ko na ito, i-refile ko na lang. Also in line with the environmental protection, no, national and local concern kasi yan. So, ang aking program of action ay naayon doon sa overall vision of Pangasinan under Governor Espino's term na to make Pangasinan as the best place to invest, to work, to live, and raise a family. Kaya along that line, hindi na kami lumalayo doon sa blueprint of development ng Pangasinan. Lahat kami, mga 6 kami na congressmen and congresswomen na bumubuo ng Pangasinan. At doon kami nakafocus sa development ng Pangasinan with that particular vision. And we believe that if our actions are all together, no, focused towards that end, Pangasinan will progress much faster than expected. Attorney Luna, para sa One Abilidad. Nakita namin na merong imbalance doon sa dami ng mga saka yung openings sa mga jobs. So we want to institutionalize a competency program para mailagay po sa tamang mga kurso or careers ang ating mga bata, mga estudyante. So we want that in place through laws. At secondly, we also want to sponsor a bill on a sort of a protocol on demolition. We support the national government's initiative of relocation, but we also believe na merong karapatan po ang ating mga dugha, no, unfortunate ones, to decent relocation sites, livelihood opportunities, health services, etc. So dapat po nakakuan yan, nasa batas talaga so that the same will be respected by all authorities na nag-implement po ng mga demolition. We want to know yung solutions or yung mga ninanais niyo pong lunas dito sa ilan sa mga concerns na ng inyong nasasakupan. Unang-una po, kahirapan. Ano po ang gagawin niyo kung sakasakali pong mahalal muli? Congressman Bagatsing. Well, sa larangan po ng poverty alleviation, kaya nga po kami sa Kabaka, meron kaming program na Womb to Tomb. By the way, 27 taon na po itong samahan. At meron kami at ang unang-unang nagtayo ng training center, yung Kabaka Manpower Training Center, 22 years old na po yan. Meron po kami mga welders, meron kami mga bartending, mga HR, housekeeping. Diyan po, na after mag-training po sila, maniwala kayo, yung mga employer pumupunta na po sa amin
Manpower Training Center. Ini-interview na doon ang aming pong mga graduates at on the spot, hinahire na po. So, plus may mga livelihood programs po kami and as games and amusement nga din, nakatutulong din ako para makatulong sa mga tinatayong mga construction, mga hotel, casino na makarecommend ng mga taga-distrito ko dahil ang lapit po ng aming distrito doon sa mga entertainment city. Congressman Batawil. Well, yes, naniniwala ako na edukasyon talaga ang isa sa mga pangunahing solusyon sa kahirapan. Sa aking distrito, yun ay isa sa mga aking focus Kasi I came from a family of educators. My late father was a teacher. My mother was also a teacher. But ako naman, hindi nga ako naging guro, no? Pero naniniwala ko na sa aking consultation din with our people, so many sectors, it is education and including livelihood training program. In fact, very active doon ang ating TESDA, no? And I'd like to commend and thank Secretary Joel Villanueva for making my district as one of his pilot areas in providing livelihood training for the many marginalized sectors of our society. Attorney Luna? I believe na dapat malawakan yung programa on literacy and education so that we can solve yung problema sa poverty. So sa aming grupo, ang One Abilidad, we talk to people who are in depressed areas and we try to find out kung ano po ang kanilang mga problema in terms of sources of income, and then we counsel them, we give them suggestions para mapaunlad po ang kanilang kabuhayan. I think government is doing a good job, but we have to help government so that ang society po natin ay umunlad. We have to do this all together. Hindi pwede yung lang. Sunod po, problema naman po sa healthcare, pangkalusugan. Ano po ang proposed solutions nyo? Congressman Bagatsing. Well, kami po ay natutuwa. Kami lang siguro po ang distrito sa buong Pilipinas na may tie-up po kami ngayon sa 10 generic pharmacy at 4 na mercury drug na kung saan po ang mahihirap, hindi na po pumupunta sa aking tanggapan sa pamamagitan ng sama na aming kabaka, kinukuha na lang yung mga reseta nila na yan. Dinadala sa aming headquarters, tinatype namin ang guarantee letter, binabalik sa kanilang barangay, at yung pasyente, kinukuha yung guarantee letter, tumatakbo sa nearest generic pharmacy, pakikita yung GL, kukunin na yung gamot ng libre. So, very heavy po kami sa kalusugan at meron kaming tie-up sa mga ibang hospitals, diagnostic centers. Kaya nga kanina, ang plano ko nga ay magtayo ng sarili namin clinic, magtayo kami ng sariling diagnostic center, para sa mga mamamayan ng aking distrito at ng aming organisasyon pong kabaka. Congressman Batawid. Ang Pangasinan ngayon ay number 1 sa buong region in terms of health services, no? In fact, out of the lahat ng mga 14 district hospitals ay in-upgrade ng pamunuan ng provincial government. At lahat ng mga buildings ay na-improve, including equipage, no? Makabago yung mga equipment. At lahat, pati systems and procedures, even the attitude of the personnel, doctors and nurses, and the assistants, no? Noon, ang pasyente, pumapasok sila sa ospital, halos hindi sila pinapansin ng mga doctors and nurses. Ngayon, asikaso sila with tender love and care, ika nga. It may not be perfect, but continuing yung improvement namin doon sa pag-asikaso sa mga patients, poor or rich or whatever level of society they belong, no? So, Pangasinan had been adjudged also as number 1 in providing yung PhilHealth to so many indigents. So, nangunguna po ang aming probinsya sa pagpapatupad ng mga concerns na ito na naayon sa program of action ng ating Presidente Benigno Aquino. Attorney Luna? On our part, ang amin po ay we believe sa universal healthcare program ng ating gobyerno. Siguro ang kailangan lang is they have to look into the probability na pwedeng ibaba pa more yung presyo or cost of medication, therapy, and medicines. Nandiyan na po ang mga programa and batas
I think an honest to goodness and universal enforcement ng ating mga programa on healthcare, yun ang problema natin. Bilang panghuli po, mensahe na lang po, maikling mensahe para sa ating mga manonood. Unahin po natin si Congressman Bhagat Singh ng ika-5 distrito ng Maynila. Well, ako po sana ay humihingi muli ng suporta sa mamamayan ng 5 distrito. Bukod po sa mga sinabi kong advokasya po sa Kongreso, yung pong pangangalaga po sa ating distrito, kalusugan, edukasyon at sports sa kabataan. Dahil sa kabataan po, nahawa ako sa public schools, para bang publikong paaralan, wala ka ng sports program, wala kang NCAA, wala kang UAAP. Gumagawa po tayo ng sarili natin para po ang mga kabataan may chance mapakita naman ng talent nila. Congressman Batawil mula sa ika-2 distrito ng Pangasinan. Opo, inaanyayahan po namin kayo, mga giliw na manonood, doon sa 2 distrito ng Pangasinan para makita po ninyo mismo kung ano yung mga pinapatupad namin doon na mga formation programs in pursuit of good governance and quality public service. At makikita po ninyo yung kabuuan ng ginagawa namin doon sa Pangasinan. At kayo na mismo ang magsasabi kung anong kalidad na serbisyo ang ipinapamahagi natin sa mga publiko. Maraming salamat po. Attorney Luna mula sa One Abilidad Party List. Likhang matalino at maabilidad ang mga Pilipino. So, ang dapat lang i-enhance ang kanilang talento, skills, and intelligence at aangat po tayo sa ating present situation. So sa amin sa One Abilidad Party List, sana po we will be given a chance to win and put some representatives in Congress so that we can realize itong mga programa na ito. Attorney Luna and Congressman Batawil and Congressman Bhagat Singh, maraming salamat po sa pagbabahagi nyo sa aming mga manonood ng inyong mga plano at plataforma at good luck po sa inyo. Balik po ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Alam mo, Kathy, bilang paalala na lang sa ating mga kababayan na boboto itong Mayo, no? Sa pagtitingnan nila yung mga kandidato, whether re-electionist o bago, tingnan nila, sila naman ang nakakaalam sa distrito kung sa mga re-electionist o incumbent, may nagawa na ba sila nung sila ay nanungkulan, kung may gumanda ba ang kanilang distrito, tingnan nila. Or kung bago man ang tumatakbong kandidato, tingnan nila. Mas maganda ba yung qualifications, may track record ba to sa pagiging isang public servant? Kaya dito nga, Robert, sa paghahanda para sa Hatol ng Bayan, lagi po naming tinatanong at inaalam sa ating mga kandidato, lalo na po yung mga re-electionists, kung ano yung mga nagawa nila sa kanilang termino. At, we always say na yung track record, napakalaking bagay niya, no? It speaks for itself. Kung nararapat nga ba talagang iluklok muli sa pwesto ang isang kandidato. Kasi we heard the same problems of poverty, unemployment, traffic, lahat ng ganyan. Paulit-ulit eh. So, talagang dapat tingnan talaga nila kung merong pagbabago para itong election naman ay makita natin. Sana in the future magkaroon talaga ng pagbabago sa kanilang mga distrito. Atin po mga manonood kung yun ang mga problema pa rin po ang kinakaharap natin at yun ang mga hinahalal natin mag-isip-isip na po kayo. Kaya nga bumoto ng tama itong panahon ng eleksyon. Pinasasalamatan namin ang Ergo Contracts Philippines para sa ating tables and chairs. Matatagpuan sila sa 2634 Rockefeller Street, Barangay San Isidro, Makati City. Pwede nyo silang tawagan sa numerong 843-1177. Maaari nyo ring bisitahin ang kanilang website sa www.ergocontracts.com. At bilang isang matalinong botante, kilatisin po natin ang mabuti ang mga ginagawa ng ating mga pinuno. May sapat bang programa para sa mamamayan para matugunan ang mga pangangailangan? Sana ay nakapagbahaging muli ang aming programa ng karagdagang impormasyon para makapamili kayo ng nararapat na iboto ngayong halalan. Ako, si Cathy San Gabriel. Ako naman si Robert Tan. Magandang araw sa inyong lahat.